Okay, so ngayon po ay subukan nating ipakita ang ating ginawang game-based PPT para sa CO4 na may pamagat na ang paglimot sa sumpaan. Ito po ay bahagi lamang ng Ibong Adarna. So, ayan po ang ating title page kung makikita ninyo. Okay. So, ito po ang ating menu slide. So, kung makikita nyo, with sound effect siya ng Mobile Legend. So, yung team natin dito ay Mobile Legend. Kaya yung sound effect niya ay Mobile Legend din. By the way nga pala, salamat sa ating mga followers, sa mga nagre-react, nag-heart reaction dun sa ating mga in-upload na picture ng ating pang CO. Salamat sa inyo. Muli isa pang pabor, patuloy ninyong i-like and heart ang ating mga post para maka-unlock tayo ng iba pang level. Okay, so dito sa ano natin, makikita ninyo may iba-iba dyan na option, mission 1, mission 2, mission 3, 4, 5, and 6. So, kung ano yung image sa Mobile Legends, siya din yung ginaya natin. So, once na i-click natin yan, ano po, ayan, mission 1. Okay. So, i-redirect tayo dito sa unang mission. Ano po? Okay. So, yung unang mission ay unang bahagi yan ng ating lesson. Kumbaga yung mga panimula. So, click lang natin dito sa ano. Ayan, para may guide yung ating mga teacher. Click lang natin, lalabas yung sinasabi ni teacher. So, yung teacher natin dyan, animated din. Gumagalaw din yung kanyang bibig. Okay. So, ngayon, kung iano natin, so, pag tapos na yan, kiklik lang natin to, itong next menu, itong malaki, next menu. So, next button, pag click natin yan, pupunta na tayo sa next page. So, ito na yung panimulang gawain, pagdarasal, pagbati, okay, pagsasaayos ng klase at pagpapaalala sa kaligtasan, kasi meron tayong indicator number 5. Okay, kailangan siya. Okay, pagkuha ng lumiban. Okay. So, mga tagubilin. Okay, pero yung indicator number 5 natin, ginagamit naman natin yun sa CO1 at CO3. Kumbaga, kahit hindi natin to i-observe, kailangan maging part pa rin ng routine natin. Okay. So, yung mga tagubilin, umupo ng maayos, makinig sa guro, magtaas ng kamay kung may gustong sabihin. Okay, mga simple rules lang yan sa classroom. Okay. So, ito yung presentation ng ating objective o layunin. So, pagkatapos natin i-present yung objective at layunin, sorry, dapat tayo ngayon sa next button. So, ito na yung ating pangganyak o pag-uugnay ng aralin. Since na ang pamagat natin ay paglimot sa sumpaan, inano natin yan yung Happy Promise Day. Ano po? Kumbaga dito, ang ano natin dito ay papasuri muna natin sa mga bata kung ano yung pagpapakahulugan nila dito sa larawan. Okay, kaya suring larawan yung pamagat natin, suriin ang larawan. So after nilang mag-isip, i-gather na natin ano po, yung kanilang naisip. Okay, ito na, proseso natin. Halimbawa, ano ang masasabi mo sa larawan? Okay, sunod ay
meron bang mga pangako sa inyo na hindi natupad? Kumaga dito, kinoconnect na natin yung experience nila, dadalhin natin doon sa ating lesson. Okay, so next tayo. So pag pinindot natin yung next, ayan. So, dadako na tayo ngayon doon sa pagtalakay. Sa mission 2 natin. Ano po? Click lang natin kahit saan. Okay. So yan. Sabi dito, ang binitawang pangako ay mahalaga, ngunit paminsan-minsan ito ay hindi natutupad. So tunghayan natin sa aralin, o sa araling ito ang naging pangako ni Don Juan at Maria Blanca sa isa't isa. Okay. So may typographic error pa tayo dito. Okay. So para makita natin, kailangan panoorin natin yung video clip. Ano po? So naka-attach na dito yung video, automatic naman to magpi-play. Kaso hindi ko na siya i-play kasi baka maano tayo, copyright. So next ano tayo? Yan. So ipoproseso na natin yung tanong. Halimbawa, ano ang naramdaman ni Doña Maria nang malaman ang pagtataksil ni Don Juan? Pinoproseso na natin siya batay doon sa kanilang napanood. Okay, next. Ano ang plano ni Maria Blanca para sa araw ng kasal ng dalawa? So, tatanggapin niya ba yun o maghihiganti siya o ipaglalaban niya si Don Juan? So, malalaman natin yon. Ano po? Okay, next. Ayan. So, para makita natin kung may katwiran ba na ipaglaban o ipaubaya ni Doña Maria Blanca si Don Juan, panoorin natin yung sinundang kabanata. Okay. So, muli kinuha ko ulit ito kay Teacher MJ. Po yung video, pero hindi natin siya i-play kasi para maiwasan natin yung copyright sa pag-play. Okay. So, pwede rin nating subscribe si Teacher MG kasi magaganda yung mga gawa niya. Okay, kapaki-pakinabang. Okay. So, gumamit tayo doon ng YouTube videos sapagkat mas madaling naunawaan ng mga bata yung lesson kapag nakikita nila yung pinag-aaralan. Kumbaga, narinig, nakikita, nabivisualize nila. At mas mapapadali. Okay, so dito ipoproseso natin yung ikalawang video. Ilarawan ang pagtakas ni Doña Maria at Don Juan. Ano po? O Don Juan at Maria Blanca mula sa kaharian ni Haring Salermo. Okay. So ano yung naging sumpa nila? Tapos pag click natin yung next part ulit ng lesson. Okay, so dito ay nag-ano tayo dito para matarget natin yung objective 7 yata yun, yung nagre-reflect ng kanilang kultura. So pwede nating gawin na ang name ng mga pangkatan ay yung mga pang-uri na naglalarawan sa kanilang ethnic groups o sa kanilang pagiging kunwari Bicolano, Waray, etc. So para nandun yung kumbaga na i-impart pa rin natin yung positive attitude ng kanilang kultura. Okay. So pwede nyo palitan yon kasi hindi naman yung kumbaga template lang yon. So eto na, naggrupo tayo kunwari. Okay. So dito, ang mga ginamit natin dito na teaching strategies or techniques, ano po? Gumamit tayo ng cause and effect tree. Okay. Kumakita natin yung sanhi tapos yung mga bunga. Then gumamit tayo ng scope, ano po, para matalakay yung mga mahalagang pangyayari sa kabanata. So, 2 kabanata yung binigyan natin dito ng diin para higit na maunawaan ng mga mag-aral. Since yung video naman ay 3 to 4 minutes lang, kayang-kaya naman siya.
Minsan, kinukonsider din natin, kaya binabukasan natin yung mga kabanata o ano, kasi kinukonsider natin yung time kapag tayo ay nag-CO. Okay. Dapat matarget natin yung 1 hour. So yan, sa scope natin yung ano, stands for setting, C character, tapos O for the problem, then another O for the pagkakasunod-sunod order of event, then P, problem solved. Okay. So, bali dito, dalawa yung ginawa natin. Yung sa isang grupo ay sa Kabanata 38 at yung isa naman ay sa Kabanata 40. Okay. Kasi magkaiba naman yung content. Since ang objective natin ay natutukoy yung mga mahalagang pangyayari na binanggit natin doon sa unahan. Dapat, ang activity natin nagre-reflect din doon. Okay. So, yan. Ito naman ay cause and effect naman siya, web. Cause or effect web ang ginamit natin dito. So, bali pag tayo ay nagdi-design ng mga ganitong technique or strategies, ay nag-search muna tayo kung ano yung applicable dun sa lesson. Tapos, dun sa mga nahanap natin, kumbaga parang magbi-brainstorming tayo kung ano pa man para ma-point out natin yung the best para sa point of view ko. Okay. Or appropriate doon sa lesson. So, since yan naman ay editable, so pwede nyo namang i-edit kung sa palagay ninyo may mas maganda. Okay. So, target na natin yung objective number 3. Abak tayo. Okay, so naglagay din tayo ng rubrics para doon sa objective number 9. So, immediate feedbacking. Okay. So, pwede nyo naman siyang i-modify. Bahala na po kayo kung ano yung gusto niyo makita. So, ito ay general rubrics lamang po. So, ayan. So, pwede rin tayo para maano natin yung number 7 objective. 7 ba yun? Pwede rin natin itong gamitin. Halimbawa, yung Oragon Club po. Okay. Ano pa? Palitan natin yung mga termino. Halimbawa, mabait. So, para sa lesson natin, na-integrate din natin yung positive values ng ating lahi. Hindi yung mga negative yung nakikita natin. Okay. So yan, mission 3 na tayo. Sa mission 3 ang ginawa natin dito. Okay. So, tinalakay natin para ma-integrate natin yung ethnicity natin. Okay. O yung ethnic ba yun? Indigenous. So, binalikan natin yung pagiging Pilipino natin as product of being indigenous. Tapos, ano ba yung mga pinapahalagahan ng mga indigenous Pilipinong katulad ng palabra di honor? Di ba? Hindi naman kasi ang ibig sabihin niya na lagi tayong kukuha ng mga katutubo para ipakita yung sinasabi nating indigenous. Maging yung paniniwala nila kapag pinapahalagahan natin, nagre-reflect pa rin yun doon sa, kumbaga, nagpe-prepare tayo ng lesson na naka-integrate yung mga rights ng indigenous. Ano po? Okay. So, next tayo. Ayan. Sa mission 4 tayo. So, dito naman, so, makikita nyo dito, ang ginamit ko dito para matarget natin yung objective number 2, plus minus keyword. Kumbaga na yung concept sa fundamental operation plus minus ay ginamit natin. Pag plus, ito nakalagay yan dito. Pag plus, so pipili siya ng kahon at i-click ito kapag plus symbol ang
nakuha niya, magdadagdag siya ng sila ng kaugnayan na sa salitang sumpaan. So, ibig sabihin, any words na connected doon sa word na sumpaan, yun ang idadagdag nila. Kapag minus symbol naman, isasama rin nila, kaya minus, summarize, para kumonte. Yung mga nabanggit na. Okay. So, eto siya kung paano Okay, so makikita nyo may plus minus tayo dito para makita nyo na ito talaga ano. So, halimbawa, sabi ng bata ay first row na square, yung pinakauna. So, eto. So, pag plus, magdadagdag siya ng words na connected doon sa sumpaan. Kapag minus, yon, magbubuod siya. So, ganun lang, paulit-ulit lang. Then, next tayo. Okay. So, dito naman sa ano natin, pagtataya, target pa rin ito yung objective number 9 sa ating CO, immediate feedbacking. Sapagkat makikita nyo, kunwari sinagutan ng bata, sumagot na yung bata, natapos na tayo 1 to 5. Pwede na tayo kaagad mag-check. O pwede nga natin itong gawing game, yung parang sa pera o bayong. Nakadepende na sa inyo kung paano nyo ipipresent. So, halimbawa, pumunta sila doon sa option number A. Pwede natin, option number A, tama kaya? So, tingnan natin. Pag pinindot natin yan, tutunog siya, makikita natin na mali. Option B. Okay. So, pag pinindot natin siya, nagpipidback agad siya o may respond ka agad yung slide kung correct. Pag bell, correct. Pag buzzer, wrong. Okay. Yan. So, para-pareho yan hanggang dito. Hanggang sa matapos. Yan. Okay. Okay. So, kompleto na yung ating pagtataya. So, dapat na tayo doon sa last part ng ating lesson. So, doon sa last part ng ating lesson, eto na. Okay. So, yan. Naglagay tayo ng takdang aralin. Okay. At syempre, dahil hindi natin nakuha yung word na victory at para maging buhay at may participation yung mga bata, so sila na lang yung sisigaw na victory kasi tapos na yung lesson, imbis na goodbye class. So pagbilang ko ng 3, sabay-sabay tayong sumigaw ng victory. Okay, ready? 1, 2, 3. Okay. Di ba? So tapos na yung lesson. So ganun lang po, sana nagustuhan ninyo yung ginawa nating game-based PPT para sa CO. Na po. Muli po, salamat sa inyong panonood at salamat sa patuloy na pagtangkilik sa COT Filipino.